Isa ka ba sa kailangan mag-file ng 2551Q or quarterly percentage tax return? Dahil sa video na ito, ang ating pag-uusapan how to file 2551Q. File sa BIR, pwede kayong gumamit nitong offline EBIR form. Ito yung magiging mukha ng inyong EBIR form. And dito, papalagay sa inyo yung taxpayer identification number and kung ano yung RDO ninyo. Yan, click nyo lang kung saan kayo nasasakop na RDO and yung line of business ninyo. And dito, yung last name, first name, middle name for individual, and kung registered name for non-individual. And dito sa registered address, yung registered address ng inyong business. And dito sa zip code, and telephone number or yung cellphone number ninyo, at ang mahalaga yung email address ninyo dahil dito papasok yung mga BIR confirmation ng inyong mga filing. For example, ang ipa-file ninyo ay yung 2551Q. Click nyo lang, hanapin nyo dito kung nasaan. And mahalaga na laging check ninyo kung yung latest version ang pipiliin ninyo. Kasi pag nagkamali kayo ng form, penalty agad. And for example, 2551Q ang ating pipiliin. And then, fill up lang. To file 2551Q or quarterly percentage tax return. Dito sa una, makikita ninyo yung for the year ended, meron ditong calendar and fiscal. For example, calendar yung ating clinic, automatic siya magde-December and yung year. And dito sa pangatlo, meron ditong quarter 1, quarter 2, and quarter 3, and quarter 4. Dito sa first, ito yung January, February, and March. And second, April, May, and June. And dito sa third, July, August, and September. And fourth, October, November, and December. Dito sa pang-apat, merong amended return. Pag nag-yes kayo, ibig sabihin, nakapag-file na kayo noong una and uulitin nyo lang dahil meron kayong something na error or may mali dun sa unang gawa ninyo. And for example, mag-no muna tayo dito. And dito sa part 1, background information, ang lalagay nyo dito yung TIN number ninyo, and then RDO code, kung anong RDO ninyo, and then dito sa taxpayer's name, ang pagkakasunod-sunod for individual, last name, first name, and middle name. For non-individual naman, registered name ang ilalagay ninyo. And dito sa pang-SIA, meron ditong registered address kung ano ilalagay nyo kung saan address yung inyong business, and then yung zip code. And dito, yung contact number ninyo and email address. And dito, merong tatanungin kayo, are you availing tax relief under special law? Kung meron, ay di yes. Kung wala naman, no. And kung mag-yes kayo, yan, ipapa-specify sa inyo. And then dito, sa last part ng part 1, dito, merong only for individual taxpayers. Ayan, tatanungin kayo kung anong gagamitin ninyong income tax rates. And pili daw kayo kung kayo ay graduated income tax rate or 8% income tax rate ang inyong pipiliin. Dito sa part 2, total tax payable ng ating 2551Q, makikita nyo ito. Pero bago ito, mag-second page muna tayo. Click nyo yung next. Bago natin lagyan yung ating part 2 ng ating 2551Q, yung pinakita ko kanina, punta muna kayo dun sa second page. And ito yung makikita ninyo. Schedule 1 or yung computation of tax. And makikita ninyo dito, etong alphanumeric tax code and yung taxable amount and yung tax rate. And dito sa baba makikita ninyo yung tax code, yung ATC, and dito yung percentage tax. And basahin nyo na lang ito kung saan kayo nabibilang dahil ang ating ipa-file ay yung percentage tax, yung 2551Q. Mag-focus muna tayo dito sa ating ipa-file. Halimbawa, itong PT10 and makikita ninyo dahil person exempt from VAT siya, kaya siya ay 3%. Ayan, automatic siya maglalagay siya dyan ng 3%. For example, ang ating taxable amount, yung ating total sales for the quarter is 5,000.
automatic siyang magko-compute ng ating tax due, etong 150. Ayan, balik tayo dito sa ating part 2 na total tax payable. Ayan, kung mapapansin ninyo dun sa second page natin kanina, yung 150 na ating tax due, automatic siyang mapupunta dito. Ayan. And kung meron kayong mga creditable percentage tax na withhold, yung 2307 na ibinigay sa inyo ng inyong customer, ng inyong client, ayan, pwede nyo siyang ibawas dito. For example, meron kayo natanggap na 2307 na 100 pesos, pwede nyo siyang ibawas dito sa 2551Q at dun sa babayaran. Ayan. Kung meron pa kayong mga other tax credit, pwede nyo pa din siyang ibawas. And dito, sa tax still payable, kung meron kayong mga penalty, surcharge, interest, and compromise, ayan, lalagay nyo lang siya dito. And for example muna, dahil kung wala tayong babayaran ng mga penalty, ayan, itong 50 pesos ang ating total amount payable. And dito, meron kayong makikita na to be refunded or to be issued. Kung wala naman, leave it na. And kapag okay na, validate nyo lang. Ayun, makikita nyo yung validation successful. And kung okay na, print nyo and submit our final copy. And pag na-submit nyo na, kailangan lang yung inyong email ad kanina, active email dapat ang ginamit ninyo dahil doon papasok ang inyong BIR confirmation. Thank you all for watching this here video. Please like and subscribe and follow. Much love from Little Yas to each you. Content creator making videos on the World Wide Web. Hope I made